Isa na namang kwento ng ating kababayang OFW ang ating pakinggan. Mangyari po lamang na mag-subscribe at pindutin ang button bell para ma-notify kayo sa mga susunod nating video. Simulan natin ang kwento. Si Julebi Cabilis Ranara ipinanganak noong July 17, 1988, ay isang OFW na nagtatrabaho sa bansang Kuwait. Si Julebi Ranara ay isang domestic helper o kasambahay. Hindi niya kayang bigyan ng magandang buhay ang apat niyang anak sa Pilipinas kaya napilitang mangibang bansa sa Kuwait para mabigyan ng magandang buhay ang mga anak at magulang nito. Ayon sa opinyon ng iba nating kababayan, ay baka na illegal recruit ito o biktima ng human trafficking. At basta na lamang ito, natagpo ang nakalibing sa disyerto noong January 21, 2013. At ayon sa report ito ay na-raped bago minurder at sinunog bago itinapon sa disyerto. Dahil dito ay biglang nabuhay ang issue tungkol sa mga OFW na nagkaproblema sa bansang Kuwait. Si Julebi Cabilis Ranara ay 34 years old na babae at isang overseas Filipino worker, OFW, na naglilingkod bilang domestic worker para sa kanyang huling amo sa Kuwait. Si Julebi Ranara ay ipinadala ng Catalyst International Manpower Agency na nakabase sa Pilipinas sa bansang Kuwait para magtrabaho bilang domestic helper. Ang agency na ito ay may counterpart agency sa Kuwait. Ito ay ang Platinum International Office for Recruitment of Domestic. Napakahalaga ang pagkakaroon ng counter-agency sa bansa kung saan ka nagtatrabaho para kung sakaling ikaw ay nagkaproblema, may tatawagan ka para mahingian ng tulong. Ngunit ayon sa balita na paulit-ulit nating naririnig, pagdating sa kagipitan, ang mga ito ay hindi din malapitan. Mayroong hindi sasagutin ang mga tawag ng OFW. Meron din naman nagsasabing ang ating OFW ay nag-iinarte lang. Ang masama pa, naniniwala lamang sila kung huli na ang lahat. Balikan natin ang kwento kay Julebi Ranara. Siya ay natagpuang patay na inilibing sa disyerto malapit sa Al-Salmi Road noong Enero 21, 2023. Ang kanyang bangkay ay natagpuang sunog at ang kanyang ulo ay basag-basag. Natukoy ng autopsy ng mga awtoridad ng Kuwait na siya ay buntis sa oras ng kanyang kamatayan. Siya ay di umano'y pinaslang at ginahasa pa. At ayon pa sa balita, tumawag pa ito sa kanyang pamilya at nakapagsabing natatakot ito sa 17 years old na anak na lalaki ng amo niya. Nag-alok ng blood money ang pamilya ng suspek. Ito ay klase ng pag-aareglo kung saan ang suspek ay magbabayad ng kaukulang halaga, ngunit ito ay tinanggihan ng pamilya ni Julebi. Ang bangkay ni Julebi ay dinala na sa Pilipinas noong January 27, 2023, at ang gumastos ay ang amo nito. Agad ding isinakatuparan ng mga NBI agad-agad ang pag-autopsy sa katawan nito pagdating sa Pilipinas. Ang bangkay nito ay inilibing noong February 5, 2023 sa Golden Haven Memorial Park sa Las Piñas. Kinilala ang suspek at agad itong nahuli ng mga Kuwaiti police. Kinilala itong si Turki Ayed Al-Azmi, 17 years old Kuwaiti national. At ito ay napatunayang anak nga ng amo nito. Noong January 29, 2023, ipinaabot ni Kuwaiti Foreign Minister Sheikh Salen Abdullah Al-Jaber Al-Sabah ang pakikiramay sa pamilya ni Julebi Ranara. At sinabi din nitong sana ay hindi maapektuhan ang magandang relasyon ng Kuwaiti at Pilipinas dahil dito. Noong Mayo 26, 2023, ay sinuspinde ng Kuwait ang pag-issue ng visa para sa mga Filipinong mamamayan, pansamantalang itinigil pagkuha ng mga domestic helper sa ating bansa. Kung ating maalala, ay nangyari din ang ban sa mga domestic helper noong si Pangulong Duterte pa ang Pangulo. Dahil sa nangyari kay Joanna de Mafelis, isang OFW na nawala sa loob ng 2 taon, at nakitang wala ng buhay sa loob ng freezer. Sinabi ni Secretary Susan Opol noong January 24
na kino-consider naman nila na iwala na ang deployment ban sa Kuwait dahil nakita naman umano nilang mabilis ang aksyon ng mga otoridad ng Kuwait kapag may pangyayaring hindi inaasahan. Noong September 15, 2023, hinatulan ng korte ang pumatay kay Julebi na si Turki Ayed Al-Azmi, 17 years old, ng 15 years na pagkakulong. Pinagtibay ito ng State of Kuwait's Appeal Court. Nakipag-usap si Kuwait Crown Prince Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah kay Pangulong Bongbong Marcos sa sideline ng ASEAN-GCC Summit sa Riyadh, Oktubre 2023 tungkol sa labor dispute sa pagitan ng Kuwait at Pilipinas. Humingi siya ng paumanhin kay Marcos para sa tugon ng kanyang bansa sa issue at nangakong lutasin ang hindi pagkakaunawaan. Ayon pa sa pamilya ng biktima, ang hatol na 15 years na pagkakulong sa suspek ay masyado itong magaan para sa kasalanang pagpatay, pagsunog at pagbaon ng katawan sa desyerto. Nanawagan din ang civil society sa ating mga gobyerno na higpitan at protektahan ang mga manggagawang lumalabas sa bansa. At dahil sa mga pagmamaltrato ng mga taga-Middle East sa ating mga domestic helper, ang Italian government ay nag-i-encourage sa ating mga domestic helper na magtrabaho sa Italy isama ang pamilya para makakuha ng dual citizenship pagdating ng panahon. Ang bansang Greece ay isa din sa mga bansang nagtatrato ng maganda sa ating mga domestic helper at humihikayat din na isama ang pamilya at sila ay makakatanggap ng magandang income para masuportahan ang pamilya sa Pilipinas. Napag-alaman na dumalo ng personal si Pangulong Bongbong Marcos sa burol ni Julebi Ranara. Commenting on the judgment, the DFA said it was grateful for the outcome, but noted that Al-Azmi's family could still appeal the decision in the next 30 days. Ayon pa sa kapatid na lalaki ni Julebi. Masaya. Kasi alam mo yon, kahit papaano mayroong justice na nangyari. Malungkot. Siyempre. Ganun yung nangyari sa ate ko. Happy, because we were able to get some justice one way or another. But sad, of course, because my sister's life turned out that way, he said. Ating basahin ang ilan nilang mga komento tungkol sa kwentong ito. Ayon kay Ka-Outer Muslim, ang mga tao sa bansang iyon ay terrible. Kailangan ihinto ng gobyerno ang pagpapadala ng mga trabahador sa bansang iyon. Marami ng insidente ng pang-aabuso sa mga empleyado at iba pa. Sana mabigyan ng hustisya ang ating kabayan. Sa ating pangalawang comments, salamat sa Diyos at nabigyan ng hustisya ang ating kababayan. Ewan ko kung bakit walang nakakapansin na talagang ginagawa ng mga Arabong alila ang ating kababayan. Ang ating pinakahuling comments ay mula sa kababayan ng Salarin. Sinabi niyang, dapat ay parusang kamatayan ang hatol dito. Ang problema sa aming bansa ay ang ipinatupad ng United Nations na ang taong wala pang 18 years old at nagkasala. Ang pinakamataas nitong hatol ay pagkakabilanggo lamang ng 15 years. We had a similar case of a sexual assaulter 17 years killing a guy cause he tried to defend the girl and he got the maximum sentence only 15 years because of these agreements. Hanggang dito na lamang. Sana po ay patuloy niyong suportahan ang aking channel. Ako'y hindi mapapagod na maipaabot sa inyo ang mga nangyayari sa loob at labas ng ating bansa.